Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everyone. Shalak. Good morning. Ayan, nakita nyo na naman ako. Nagpakita na naman ako after 4 or 5 days sa inyong lahat. The whole video na ito ang pag-uusapan natin ngayon or itong upload na ito ang pag-uusapan natin ay purely about retirement kasi paulit-ulit na lang tayo guys. Paulit-ulit. Charis, joke lang yun. Na nag-PPM sa akin, yung parang kinu-question ninyo yung ano ko guys, yung decision ko na bakit ka nurse kan magre-retire sa Pilipinas, bakit hindi sa US? Eh napakaganda ng US, may nursing home, may ganyan-ganyan. Diyos ko Lord, sabi ko nga sa inyo nung una pa lang, if there is a compelling reason for me to stay here sa Pilipinas, sa US, of course, dito ako mag-stay. Pero kung wala namang compelling reason, guys, much sa akin, parang anong tawag dito? Napakagaan ng loob ko at advantageous para sa akin na magstay sa Pilipinas kesa dito, guys. Una sa lahat, napaka-cheap ng cost of living, guys. 'Di ba? Pag nag-retire na tayo at the age of 60, in which wala akong balak na mag-retire at the age of 60 or 65. Hopefully before that, kasi ayaw kong uugod-ugod na before huminto sa pagtatrabaho. Diyos ko Lord. But anyway, pakita ko muna sa inyo yung aking breakfast for today. Shala. Ayan. Eto, nagko-coffee lang ako. 8 o'clock na ako nagising, guys. 8 o'clock, bumangon ako ng 8:30 kasi sobrang lamig, guys. Sobrang lamig dyan. As in, hinit ko muna, inantay ko siguro ng mga 30 minutes. Ang tagal ding uminit ng heater kapag sobrang lamig ng panahon. Tapos, after 30 minutes, bumangon na ako. Ito, nagbe-breakfast na ako, guys. It's already 9:30, guys. Shalak. Naglalaba ako ngayon. Naglalaba. Araw-araw ka na lang naglalaba. Nachichempuhan nyo naman pala. Huwag nyo naman sabihin araw-araw ako naglalaba. Diyos ko, Lord. Di naman. Pati mga gawain ko dito, guys. Hindi kayo masyadong nagko-comment sa mga comment section, pero pini-PM niyo ako. Parang araw-araw ka naglalaba ganyan. Magkano yung bill mo sa kuryente? Pakialam niyo. Charis, joke lang yun. Nachichempuan lang talaga na kapag nagbablog ako is nakikita niyong maingay yung aking dryer at sasabihin yung naglalaba ako. Kaya nilagyan ko na ng mic ito, guys, para hindi namin ka masyadong marinig. Kaya ay nag-mic na lang ako, guys, para hindi nyo masyadong ma-appreciate yung parang ingay ng dryer at saka heater ko kasi napakalamig na dito, guys. Reklamador. Nakikinood na lang. Diyos ko, Lord. Isa sa mga unang dahilan, guys, is yung health insurance or yung hospitalization benefits kapag nag-retire na ako. Guys, akala ko noon, myths. Akala ko noon, kapag pumunta ka ng US, nakapagtrabaho ka dito, nagbayad ka ng Medicare taxes hindi kasi ako nag-well-research talaga about sa healthcare dito sa US after retirement or at retirement. Akala ko noon, once you age like 65, 65 and then eligible ka na for Medicare, nagbayad ka ng 10 years ng medical taxes or yung parang, parang 10 years or ka ng 40 units or whatsoever. Basta nakapagbayad ka ng 10 years na medical tax or Medicare tax is eligible ka na for pre-hospitalization, pre-premium. Diyos ko Lord, hindi pala, nakakaloka. Gulat ako, Day. Nung naano ko dito, Diyos ko, Lord. Akala ko free na, guys. Yun pala hindi. Una sa lahat, yung pinaka-free lang niya is na wala kang babayaran is Medicare. Mayroon pa lang yung mga part, mga ganyan. Medicare Part A, which is for hospitalization, guys. Yes, you will be free sa premium. Hindi ka na magbabayad ng premium for your hospitalization. However, you will still pay deductible, you will still pay co-insurance, mga ganyan. Diyos ko Lord, nakakaloka. And it will not pay for, like for example, yung mga long-term rehabilitation, mga ganyan.
Diyos ko Lord. Nung last week, meron kaming dinadialyze na isang patient. He was forced, she ba yun? No, babae. She was forced to go home instead of going to a intensive rehab facility because they cannot afford rehab, sabi ng daughter, because it will cost like $350 per day. $350 to $500 per day of rehabilitation. Diyos ko, Lord! Sabi ko, ang tanda na nito. Sabi ko, hindi pa malibre ng gobyerno dito. Matapos mag-work, magbayad, wala. Ang ending, kahit for rehab pa siya or for nursing home whatsoever, hindi siya makapunta doon sa kinakailangan niyang healthcare facilities because nursing home or rehab facility will cost $350 to $500 per day. And the daughter cannot afford it. Diyos ko, Lord, sabi ko, matapos mong magtrabaho, di ba? Nakakaloka. In short, nakakaloka, guys. So, Medicare Part A will not cover for that specific, as in, gulat na gulat ako, guys. But anyway, wala naman talaga akong balak na mag-retire dito after 65, guys. No way. So yun, magbabayad ka pa rin ng premium, do yung premium mo ata, wala ka nang babayaran na premium na ano. Pero magbabayad ka pa rin ng mga deductibles, co-insurance, and pag lumagpas ka ng 90 days of long-term hospitalization, nasa ospital ka pa din, you will pay that bill onwards on your own. Kaya pala nung dati, alam nyo dati, nagtatrabaho ako sa isang insurance company, guys. One of the biggest healthcare insurance company here in the US. Sabihin ko na sa inyo kasi hindi na ako connected sa kanila. It is Aetna. Diba? Nagtatrabaho. Besh, ang daming mga members ang panireklamo. Sabi ko, bakit ba nagreklamo itong mga matanda ito? Hindi pa ito binabayaran ng full ng insurance nila, Besh. Diyos ko, Lord. Ay. Tapos magbabayad ka pa ng iba pa, yun, Medicare Part A, wala kang babay. Yun lang yung malilibre sa'yo, yung premium. Tapos magde-deductible pa rin. Do yung deductible, mababa na. Tapos magbabayad ka pa. Akala ko full na libre na siya dong. Lord. Ay, wala tayong aasahan dong. Shalak. Yung para sa prescription, iba pa yon. Diba? Kung marami kang gamot na maintenance na kailangan, Diyos ko, Lord, para tayong na-hold up dito, Charis, joke lang yon. Shalak! Ayun, tatapusin ko lang yung breakfast ko, guys. Then, after here, ay magpapa-car wash, and then after that, linisin natin yung car natin. Kasi late, siguro mga 12 or 1 o'clock ako pupunta ng gym para makapag-workout. Diyos ko, Lord. Hospitalization X. Akala ko ito yung magiging dahilan or magiging reason for me to stay dito sa Pilipinas, sa US after retirement kasi magiging free na yung hospital. Diyos ko, Lord, kung ganun din lang at magbabayad din ako, doon na ako sa Pilipinas kuha na lang ako ng mga medical insurance or magbabayad na lang ako out of pocket. Diyos ko, Lord, mga shalak talaga kayo. Hospitalization X! Nakakabwisit. Kala mo naman may balak talagang mag-stay dito. Shalak, guys. Ganda ng panahon ngayon, shalak. Malamig lang. Diba? Sobrang lamig lang ngayon. So, ayun na nga. Papunta ako ng gym ngayon. And then, continue natin yung kwentuhan natin about sa bakit dito talaga ako mag-retire, guys. Kasi paulit-ulit na lang ito. Para full video, ito na lang yung pag-usapan natin. Shalak. Kung bakit hindi talaga ako dito magsisettle down once huminto na ako sa pagtatrabaho. Not unless siguro sabi kong sa inyo, di ba? Merong compelling reason. So, pangalawa is sobrang taas ng cost of living dito, guys. Nakakaloka. I mean, kaya ko pang tustusan yung mga pangangailangan ko dito, while at the same time nakakapag-save. Pero kapag na kasi tayo, kapag nag-retire na tayo, hindi na tayo nagtatrabaho. So, ang inaasahan na lang natin is galing sa, kunyari, sa ipon natin, sa savings natin, kung meron mang social security benefits, galing doon, o kaya ay galing sa mga retirement
fun natin, yun na lang. So, I think it will not be so much, it might be sufficient enough na manatili dito, but it will be more comfortable if I will go back to the Philippines and stay there. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sana kung makahanap man ako ng ano, charis! 'Di ba? Kung makahanap man tayo ng kunyari partner, 'di ba? Sana ano, sana ay Pilipino, 'di ba? Para ano, para doon magsettle sa Pilipinas at hindi dito, 'di ba? Kasi okay naman yung Pilipinas eh, pag may pera ka, 'di ba? Mahirap lang akong mamuhay ngayon doon kasi nga wala tayong masyadong ipon, wala tayong masyadong pera. Kaya pa nating magtrabaho tapos kumita ng malaki dito sa US. Why not take advantage of that opportunity, 'di ba? So, sabi ko, dito na muna ako for the next, siguro mga 10, 15 years, mga ganyan. Hopefully, guys, mga 55, ayoko magtrabaho, dahil ng ano, napakatagal, like mag-retire ng 60. Kasi, di natin alam kung aabot tayo hanggang 70 or malay mo, nag-retire tayo ng 60. Ang buhay natin is hanggang 61 lang pala, 'di ba? Sayang yung mga perang pinaghirapan at pinag-ipunan natin, 'di ba? Kaya nga always, try to enjoy and treat yourself every year, every month, every seconds, 'di ba? Whenever you receive something or blessing, try to treat yourself. Hindi lang yung puro ipon, 'di ba? Ayokong mamatay or mawala dito sa mundong ito ng konti lang or walang nagagawang difference or walang masyadong nakikita aside from US or Philippines, 'di ba? Kaya travel lang ng travel kapag merong pera, syalak. So sige na guys, mag-ano pa ako, magda-drive pa ako papuntang gym. It's already like around 12, mga ganun. Let's go. Mga 12 o'clock na. Dara na guys. Para hopefully mga 1 hour lang and 20 minutes ako dun. Focus and intense workout. 'Di ba? Hindi kasi alam kung mag-work ako tomorrow. 'Di ba? Kasi nakadepende yung time ko or yung ano ko ngayon sa preceptorship. Preceptor. Yung schedule ng preceptor ko. So, let's go na guys. Shalak. Pak. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more. Shalak. Yan, kakatapos ko lang mag-gym guys. Pak, na pump. Nakakalok. But anyway, let's go na. Pabalik na ako ng bahay. Shalak. Ay, magpa-car wash tayo. Mas meron pa naman akong time. Let's go. Car wash tayo guys. Ano ba ngayon? Sunday? Bukas kaya yun? Wait, nasan yung phone ko? Yan, car wash. Shalak. Turn left, then turn right. Nakaano na kasi yung ano to home, yung map siya lang. Daran pa. Ayan, welcome back. Shalak, welcome back. Continuation lang to. Shalak talaga kayo. Nakakaloka. Baka makareceive na naman ako ng comment na napaka-OA naman ito. Ay, napakalandi, napaka-OA. Ang dami kong nare-receive. Ilagay nyo nga sa comment section para mabash kayo ng mga supporter ko. Charis, huwag nyo akong i-PM. Nabubuisit ako sa inyo Charis, joke lang yun. Mga syalak talaga, no? Mga sasabihin ta talaga na ang landi ko or ang ang OA ko daw. Diyos ko Lord, kung ayaw niyo akong panoorin, guys, you don't have to PM me or direct message me. You can just unsubscribe. Pwede kayong mag-unsubscribe, karaka-raka.
But anyway, okay lang yun. At least nakakadagdag kayo sa views, di ba? Maski onte. Sharak. O, ayan. Yeah, yun na nga nabanggit ko sa inyo, guys. Yung dalawang reason kung bakit hindi talaga ako dito magre-retire. Una na sa lahat ay yung hospitalizations. Akala ko talaga that once you retire at the age of 62 or 65, then you qualify for Medicare Part A, which is hospitalization lang. I thought it will be free. I thought lahat free, or at least man lang yung hospitalization, di ba? Pero hindi pala. Ang free lang pala is you will not pay premium, for the health insurance, which is Medicare Part A, that covers your hospitalization. And hindi ka na magbabayad ng premium, pero magbabayad ka pa rin ng, if you get hospitalized, you will still pay the copay, you still pay the deductible, you pay the co-insurance. And then when you exceed for like more than 2 months or more than 3 months, you'll be responsible for all of the costs after that. And then hindi pa covered yung private duty nursing, hindi covered yung nursing home, hindi covered, di ba covered yung nursing home? Wait. I forgot. Basta yung rehab, they will not cover it. Like, you have to pay. Diyos ko Lord. Sa Medicare Part A, ha? Diyos ko Lord. Napakamahal. Maski nag-contribute ka na for 10 years for Medicare, still, ililibre ka lang nila sa premium in which hindi mo nababayaran, but still, you will pay. Nakakaloka. Scholar. Wala pa yun yung outpatient, doctor's visit, wala pa yung mga kung ano-ano pa, mga prescription. Kung magbabayad din ako, doon ako sa sarili kong bansa, di ba? Huwag na natin yun, natakal ko rin kanina. Pangalawa is yung cost of living nga, napakataas, and then after that, after kasi mo mag-retire or maghuminto sa work, syempre, mababa na yung income mo. Yung income mo lang, yung papasok na pera lang sa'yo is from Social Security benefits, yung mga naipon mong savings sa yung kung nag-ano kayo, IRA, yung mga pera mo sa 401k mo, startan mo na siyang waldasin, or withdrawin, mga ganyan, kasi pwede mo na siyang ma-withdraw starting 59 and a half yung 401k, and then yung Roth IRA mo will be tax-free na starting 59 and a half, lahat earnings, principals, lahat nun pwede mo na siyang i-withdraw. Paunti-unti mag-withdraw ka. So siguro mag-withdraw ka ng mga maybe 100 or 150, unti-untiin mo para hindi mabigla yung tax, di ba? Ganun yung ginagawa nilang secret ngayon. Yung parang, kasi pag kukunin mo siya ng isang bagsakan lang, tapos hindi mo naman alam kung paano mo gagamitin yung pera, you will be taxed a lot. Pero, ang secret ng iba ay kinukuha nila ng paunti-unti, like 100,000 for 59 and a half, then after a year, succeeding year, they will get 100,000, then 100. Pero ako, kunin natin yung marami-rami na hindi natin alam kung mamamatay na tayo, besh! Diba? Malay mo, datungan ko sing kamatay, way pa sing retirement, or wala pa yung retirement, or after na ng retirement, diba? Di mo alam. Kaya, enjoy your life now. Now na. Huwag masyadong seryosohin yung parang pag-iipon for retirement. Malay mo, hindi mo abutan yung pagre-retire, di ba? Hindi mo abutan yung 60, hindi mo abutan yung 58. Sayang naman yung mga perang naipon mo na or yung parang nasa'yo na, di ba? Kung hindi mo naman siya nagamit or napakinabangan. So, enjoy now while you are preparing for your retirements. Huwag natin masyadong seryosohin ang buhay. Simpleng buhay, simpleng pagkain, simpleng lahat. Oh my God, peaceful. Yon. Mayaman na tayo, doon pa lang, yung parang less stress, kaya ako, maski hindi masyadong sobrang kataasan yung sahod, yung kunyari, inisip ko kasi nung una, before ako nag-dialysis, guys, ay inisip ko talaga yung magiging pay cut. Kasi dito sa Houston, halos karamihan ng mga hospital is magnet accredited hospital. For example, yung iniwan kong hospital, tsaka yung nagkaroon ako ng job offer sa isa pang system dito na pagkalaki-laki.
Pero inisip ko rin yung stress na may dudulot na naman sa akin. So sabi ko, it will not be worth it. Anyway, konti lang naman. Hindi naman siya masyadong kalakihan talaga. Pero significant din naman. So sabi ko, mas pipiliin ko yung peaceful na trabaho, yung wala akong iniisip, pag uwi ko, siyalak, tulog. 'Di ba? Sarap ng buhay, 'di ba? Halata naman. Charis. Hindi na tayo stress, guys. Hindi na kailangan gumamit ng filter or ano man. Yung parang, though, of course, hindi perfect yung mukha ko. Like, hindi siya sobrang kinis or something. But at least, yung katawan, yung puso't isip ko, emotionally, mentally, I am happy and healthy. Charis! Diba? Shalak. Ano ba yan? Ano pa ako? Yun yung mga dalawang dahilan. Cost of living, at saka yung yung hospitalization. Pangatlong dahilan is of course gusto nating mapalapit sa mga relatives natin, yung malalapit na mga cousins, kapatid, lahat. And it's really more fun in the Philippines. The only reason lang naman kaya hindi fun in the Philippines for us, like for example, mga young individuals like us, right now to stay in the Philippines while kaya pa nating magtrabaho is because we don't have money. If you have money in the Philippines, you can travel to Asia, a lot of beautiful countries in Asia. If you have money, you can enjoy life. Mas masaya ang buhay pag may pera. Hindi ko sinasabing pera will give you the ultimate happiness. No, not at all. Siyempre, lalaki pa rin yung magbibigay ng kaligayahan sa buong katawan natin. Charing joke lang yun. Nasabihin na naman na malandi si Nurse Kan, buisit. Siyalak kayo, di ba? Siyempre, lalaki pa rin yung makakapagbigay sa atin ng kaligayahan. Charing joke lang yun. Siyalak! Alam mo yung yung mga nami-meet kong mga tao or kaibigan dito sa Texas, sinasabi nila, bakit wala kang boyfriend ka? Mapili ka siguro. Sobrang pili mo kasi. Sabi, hindi naman ako mapili. Excuse me. Alam nga naman pumatol ako sa lalaking hindi ako nalilibugan. Siyempre, ang gusto ko yung nalilibugan talaga ako, guys. Yung parang attracted talaga ako. Yung makita ko palang satisfied na yung mata ko or satisfied na yung shalak. Di ba? Mga ganun. Diba? Shalak. Dati kasi meron talaga akong standard, guys. Ang gusto ko talaga, dati, yung gusto ko maging boyfriend. Gusto ko talaga maging masabi ko nurse, tapos dapat special area. Gusto ko galing cardiac ICU, coronary care, mga ganyan. Kasi kaya in love or hindi naman sa in love, parang attract talaga ako sa mga nurses na from special area. Shalak! So yun, gusto kong mapalapit sa mga relatives ko. Pang-apat na dahilan is hindi talaga masaya hindi talaga sobrang saya dito mag-retire sa US, guys. Napakalungkot mag-retire dito sa US, and feeling ko mas magiging masaya ako sa Pilipinas kapag nag-retire ako. Gusto kong mag-retire at the age of hopefully by 50 or 55. I don't wanna work up until my 60s as much as possible. But if still very young pa yung katawan ko like this, I'm turning, kailan ba? 34. 34 na ba? Yes, magti-34 na ako ngayong April 2026. O, diba? So, kung ma-maintain natin yung youthfulness natin, yung parang pagiging masigla natin, hopefully, malakas pa rin tayo at the age of 50 or 55. We'll still continue our healthy lifestyle, guys. Ito nga, after 7 o'clock, guys, sabihin ko sa inyo, after 7, hindi na ako makain. As usually, nagsusmoothie na lang ako para maging masarap yung tulog ko, guys. Diba? Napansin ko kasi kapag kumakain pa ako after 7:30 or 8, usually kapag natutulog ako ng 11, hindi nagiging masarap yung tulog ko. And sinabi ko nga sa inyo, guys, rest, sleep is very important. You need at least 7 to 8 hours of sleep. Guys, 7 to 8 hours of sleep every day. Diba? Ugaliin yan. Diyos ko, Lord, the only way to repair all of your cell na nasira during the day or during any activity is
sleep. Sleep and well-balanced diet, guys. Diba? Shala! Comment down below kung gusto nyong i-share ko sa inyo yung day-to-day, day-to-day, kung ano yung mga kinakain ko. Diba? Nasi-share ko naman yun eh, at kung ano yung mga ginagawa. Kung gusto nyong gumawa ka ng video na gano'n. Kasi, starting kasi nung napunta ako dito sa Amerika ay, as much as possible, inano ko na siya, parang kinumit ko na sa self ko na parang kailangan kong kumain ng tama, kailangan kong matulog ng tama in order for me to last longer in this world. Hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord, but at least, inaalagaan natin ng maayos yung ating sarili, di ba? Hindi lang naman ako pang yung parang sabi nyo, pag nag-ano kasi yan si Kan, kaya kumakain na mga ganyan kasi nag-exercise, nag-gym yan, Diyos ko Lord, shalak talaga kayo dong. Sarap. Ano to guys? Yogurt. Yogurt pa to. Yogurt, tapos may milk, at saka may blueberry na frozen. Dati ang binibili ko organic. Pero ngayon, wild berries ang binibili sa Costco. I think napakalaki na nito guys for 5 pounds. 5 pounds na siya guys na blueberry. Nasa $8 or $9 na siyang wild. Pero ang kasi, medyo mahal kasi yung organic, 'di ba? Ang wild naman hindi naman siya na-sprayhan ng chemicals, 'di ba? Ng pesticides more often kapag wild. Ang advantage lang kasi pag organic, hindi siya in-sprayhan ng mga chemicals or pesticides, something like that. Pero pag binili mo naman yung wild, mas mura na siya, mas madami. Rarely naman siya ini-sprayhan ng mga pesticides, guys. O siya, sige na, hanggang dito na lang, guys. Medyo kumakaba na dito yung Sa mga nagtatanong pa rin kung bakit ako mag-retire, pak sa Pilipinas, yun na yung sagot ko, guys. And make sure, guys, na to fully fund your 401k, yung Roth IRA ninyo, mag-prepare kayo for retirement while at the same time, set aside every month for your travels every year para lahat tayo nakakapag-travels, nakakakita ng bagong lugar, 'di ba? Natitreat natin yung sarili natin sa mga magagandang hotel, magagandang resort, magagandang view because life is unexpected, guys. Unexpected. Pwede tayong kunin ni Lord anytime if He wants to. If tapos na yung mission natin dito sa mundong ito, we will all be gone and uuwi tayong lahat sa Kanya. Okay? Shalak. At the end of our life, we will be facing our Lord. Diba? Allah subhanahu wa ta'ala, we will be, oh my God! Anong isasagot nyo, guys? Kung anong ginawa nyo sa mundong ito. Kalandian, ano pa nga ba? Chinese joke lang yun. Diba? O siya, sige na guys, gumawa tayo ng mabuti para sa nakakarami. Shalak. Let's spread happiness, kindness to make this world a better place to live in. Shalak! Bye-bye!